Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video mga kasek ay i-share ko naman sa inyo yung aking ginawa na Barangay Development Council Functionality Audit for 2019. So mga kasek, actually, ang dami na pong nagtanong kung may na-upload na po ako na video para sa Barangay Development Functionality Audit. Pero yun nga po, sabi ko sa ibang kasek natin, ongoing pa lang yung paggagawa ko ng aking mga MOVs, kaya medyo itatry ko pa rin kung mag-upload. Pero last week po kasi, last Monday, ang akin talagang schedule na ipinangako na mag-upload ako ng aking video para sa BDC Functionality Audit. Kaya lang, yung mga topics na dapat na-share ko, yung pinaka-importante pa naman po yun, kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na makapag-video ng araw na iyon ng Monday. Kaya pasensya na kayo mga kasek. So, start na po tayo. Ay share ko ngayon sa inyo kung ano-ano mga MOVs yung dapat natin ihanda para sa Barangay Development Council Functionality Audit. So, mga kasek, ang legal basis po natin ay ang DILG-MC 2019-69 at ang DILG-MC 2019-112. So, sa part 1 po, mga kasek, ang MOVs na ating ipiprepare, ito po yung tungkol sa structure. Ano po yung structure? Ang structure po is the BDC is organized or constituted. So, i-advance ko na lang po kayo mga kasek, kasi po yung MOVs na ipiprepare po natin simula sa number 1 hanggang number 5 ay iisa lang po. Bali, ito ay ang executive order. So, maglagay na lang po kayo ng mga copy na executive order simula sa number 1 hanggang sa number 5. So, basahin ko na lang po sa inyo ang description mula sa indicator number 1 hanggang sa number 5. So, ang indicator number 1, the Barangay Development Council, BDC, shall serve as the implementing arm of the PPAs at the barangay level. So, meron pong 5 points na assigned doon. So, kung meron kayong means of verification para sa number 1, meron po kayong 5 points. Executive order. Kung wala po kayong executive order, barangay resolution creating the BDC. So, number 2 naman po, ang indicator number 2, ang description dito ay organization with constitution of BDC within 100 days upon assumption to office. So, yun. Ang ating ipiprepare ni MOVs, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, ay ang executive order din po. Pero ang points po na assign dito ay 2 points lang po. Then, number 3 naman po tayo. Ang description sa indicator number 3 is Constitution of BDC Executive Committee. Sino-sino po ba yung member na Executive Committee? Ito po ay ang punong barangay. Siya po ang chairperson. Sangguniang barangay member. Siya po yung sa Committee na Appropriations. Which is yung akala natin nung una ay siya yung infra. Mali po pala. So, ang next, bali 3 lang po ang member sa executive committee. Ang next po ay ang representative ng NGOs. So, ilang points po ang assign dito? Ito po ay 2 points. Then, ang means of verification po dito is executive order or barangay resolution creating the BDC. So, same lang po. Number 4 naman po tayo. Constitution of BDC Secretariat. Ang assign points po dito ay 1 point. Then, ang means of verification ay same din po, executive order. Sino-sino po ba yung BDC Secretariat? Yung barangay secretary po, then yung may mga members po siya. Ang nasa sample pong form ay 4 members, pero ang sa akin po ay 2 lang pong members ang inilagay ko. Sabi ko ng aming DILG, okay na rin po ang 2 lang. So, number 5 naman po. Sa indicator number 5, organization of BDC, sectoral or functional committees. Ito po ay bonus points, pero ang points po dito na nakalaan ay 3 points. So, kahit bonus points po siya, mahalaga din po na lagyan niyo siya. So,
Ano po yung means of verification para dito? Ito po ay ang executive order or barangay resolution creating the BDC. Same lang din po. So, punta naman po tayo mga kasek sa part 2. Ano po ang part 2? Ito po ay people. Indicator number 6 po tayo. At ang description po nito is BDC membership is in accordance with prescribed members of Section 107 of RA 7160. Ang assigned points po dito is 6 points with complete membership. Then, 3 points kapag incomplete membership. So, ano po yung means of verification po dito? Executive order din po or barangay resolutions creating the BDC. So, number 7 po, under people, indicator number 7, description po nito ay at least 4 or 1/4 of the members of the BDC are representatives from accredited NGOs as provided. So, ang assigned points po dito ay 5 points and nakalagay po dito 1/4 are accredited NGOs. So, 3 points kung at least 1/4 NGOs representatives but not accredited by the barangay. So, dalawa po agad ang nawala kapag hindi siya accredited ng barangay. So, ano po yung means of verification? Same din lang po, executive order or barangay resolution creating BDC. Same din lang po. Then, meron pang isang MOBs na kailangan din pong naka-attach. Ito po yung certification of accreditation of the NGOs or CSOs. So, number 8 naman po tayo, indicator. Ang description po dito ay at least 6 or 40% of all the BDC members are composed of women pursuant to RA 9710 or the Magna Carta of Women of 2009. So, ang assigned points po dito is 4 points kung meron kayong 6 or 40% na members ng BDC, which is sila po ay mga female, and 2 points kung less than 40% are female of the BDC members, and 0 point kung wala pong mga female or walang mga kababaihan na BDC members. So, ano po yung means of verification para dito? Executive order din po or sangguniang barangay resolution creating the BDC. So, ilan na po yun? Bali, 8 na po na halos lahat. Ang MOBs po ay same lang po na executive order. So, number 9 na po tayo under people indicator. BDC members attended any related trainings, orientation at least once in the previous year. So, ano po yung assigned points? Bali, 5 points po siya. Attended orientation at least 1 or 0 points kung hindi po naka-attend ng orientation. So, ano po yung means of verification para dito? Certificate of Participation of BINEO. So, yun lang po yung may attach natin, yung trainings natin sa BINEO. So, part 3 na po tayo para sa system. Ang nakalagay po dito sa systems, indicator number 10.8 ay conduct of meetings. Ang description po nito is conduct of BDC meetings at least twice a year. So, ang assigned points po para dito is 5 points kapag nagko-conduct siya ng once every 6 months with complete attendance. Then, 4 points naman, conducted meeting at least once every 6 months with incomplete attendance. So, yun ganun po. Then, ano po yung means of verification para dito? Ito po ay ang minutes of the meetings with attendance sheets and photo documentation. Then, sa next naman po, indicator 10B, ang description po dito is conduct of BDC Executive Committee meetings. Ang assigned points po dito is 5 points, conducted once every quarter. Then, means of verification po dito is minutes of the meeting, attendance sheets, at saka photo documentation din po. Next naman po, indicator number 10C. Dito po nakapaloob yung conduct of sectoral and functional committee meetings. Ito po ay bonus din. Kaya lang po, 2 points po siya, kaya sayang din kung hindi ninyo lalagyan ng MOB. So, ano po yung
Means of verification po. Ang means of verification po dito is minutes of the meetings din po, then attendance sheets din, at saka photo documentation. Sa indicator number 11 po, 11A, ang nakalagay po dito is formulation of barangay development plan. So, 8 points po, yung assigned points dito. Then, ang means of verification po ay ang barangay development plan covering 2019. So, di ba po, ang lahat ng mga barangay ay merong barangay development plan na naihahanda, di ba po? So, ito po yung amin, Barangay Development Plan 2019 to 2021. So, hindi po ito natin kailangang i-attach sa ating MOBs. Ang gagawin po natin, pipicturean lang po ang mga PPAs na nandito at saka yung mga resolution na naka-attach dito na ayun, adapting the Sangguniang Barangay Resolution, adapting the BDP. Then, yung resolution ng Barangay Development Council, ayan po yung ganyan, adapting the Barangay Development Plan. So, ayun po, yung mga PPAs po ng mga ganyan. Ayan, mga ganyan po. So, yun lang po yung i-attach nyo. Hindi naman po kailangan na i-attach ang buong Barangay Development Plan. Ang next indicator number naman po natin is 11B. Ang description po dito is integration of the sectoral plans in the BDP. So, ang assigned points po naman dito is 5 points if more than one sectoral plans are integrated in the BDP. At 3 points naman po, only one sectoral plan is integrated in the BDP. And 0 points if no sectoral plans is integrated in the BDP. So, ang means of verification naman po dito is yung ating barangay development plan na may sectoral plan included, then may resolution of sectoral BBIs submitting the sectoral of BBIs plan to BDC. Next naman po yung sa indicator number 11C. Description po dito is formulation of local development investment program or annual investment program. So, ang assigned points po dito is 5 points, then presence of AIP. Kung wala po kayong AIP, 0 points po. So, ano po yung means of verification? Yung AIP nyo po ng 2019, yun po yung ating pinaka-MOBs. Hindi din naman po kailangan natin i-attach yung buong AIP natin. Yun lamang pong mahahalagan, mga PPAs, pipicturean lang po natin or Xerox yung ating AIP. Then, yung mga PPAs at saka yung mga resolutions lang po yung pinatat sa amin. So, next po yung indicator number 11B. Ang description po dito is submission of barangay development plan to the city municipal level for inclusion in the CDP. So, yung assigned points po dito is 2 points. Then, yung means of verification po ay photocopy of receiving page of your barangay development plan. So, ibig sabihin, kung nagpasa po kayo ng inyong barangay development plan sa inyong municipal development planning office, kinakailangan po na mayroong receiving stamp at saka signature na patunay na nagpasa po kayo. Kung makikita nyo po itong akin ay wala, kasi po nung nagpasa ako, hindi ko po dala yung aking copy. Ang dala ko lang po noon yung copy lang po para sa MTDC. So, ang nangyari po, binigyan na lamang po nila kami ng certification na patunay na kami po ay nagpasa sa kanilang tanggapan ng aming barangay development plan. So, punta naman po tayo sa indicator number 12A. Sa indicator number 12A po, ang description po ay percentage of accomplished PPAs vis-a-vis target PPAs in the AIP budget ordinance. So, ang assigned points po dito ay 7 points. Kung 100% to 85% po ang accomplishment rate. Then, 5 points po kung 84 to 50% accomplish rate. 3 points kung 49 to 25% ang accomplish rate. At 2 points naman kung below 25% ang accomplish rate. And 0 points kapag no accomplishment. So, ang means of verification po dito ay ang 2019 certification by the punong barangay. Nakadetalye po dito yung physical and financial accomplishment po sa loob ng 2019. Punta naman po tayo
sa indicator number 12B, percentage of utilization of allocated budget. Ang assign points po dito ay 7 points kung 100% to 85% ang utilization rate. Then 5 points kung 84 to 50% ang utilization rate. 3 points kung 49 to 25% ang utilization rate. And 2 points below 25% ang utilization rate. Then 0 points kung no utilization. So, ano po yung means of verification natin dito? Ang means of verification po natin dito ay ang 2019 Certificate of Utilization Rate by Barangay Treasurer. So, ibig sabihin, ang Barangay Treasurer po ang magpe-prepare nito. So, ibibigay niya lang po sa ating mga secretary. So, dako naman po tayo sa indicator number 12C. Ano po yung description? Submission of Annual Accomplishment Report. Ang assigned points po dito ay 6 points. Submitted the Annual Accomplishment Report. 5 points. Prepared and submitted but not with prescribed period. 3 points. Kung prepared Annual Accomplishment Report but was not submitted to SB or the DILG. So, ano po naman yung mga means of verification? Ang means of verification po ay ang accomplishment report submitted not later than March 31 of the succeeding year. Then, AIP, add column actual fiscal accomplishment and actual financial utilization. Yun po. Medyo yung aking pong ginawa dito is 10 pages po sa haba kasi 2019 lahat po na expenditure doon. Dahil hindi pa nagawa ng aming treasurer, so ako na lamang po yung ginawa. Hindi ko rin po alam kung tama yung ginawa ko kaya. So, punta na po tayo sa part 4. Ang part 4 po ay ang people's participation in local development. So, ang ating pong indicator number dito is indicator number 13. Ang description po ay voluntary participation of the residents in the implementation of barangay PPAs. Ang assigned points po ay 4 points. Residents participated voluntarily in the implementation of at least one project in the barangay. 0 points, no activity was implemented, citizens participation. So, means of verification po dito ay ang certificate of appreciation, recognition given to our residents. Then, photo documentation at saka PACR. Sa number 14 indicator naman po, sa people's participation in local development, ang description po dito ay conduct of public hearing, barangay assemblies for public consultation. So, ang assigned points po dito is 6 points. Conducted at least 2 barangay assemblies. Siguro naman po meron tayong lahat na barangay assembly, di ba po? Then, 5 points kung conducted 1 barangay assembly only. And 0 points kung wala kayong kinonduct na barangay assembly. Napaka-imposible po nun, diba? Then, ang means of verification po dito yung PACR of 2019 barangay assemblies. So, dapat po dalawang barangay assembly po ang i-attach natin dito kasi twice po tayo magkaroon ng barangay assembly per year, diba po? So, iyon. Number 50 naman po tayo indicator. Ang description po dito is attendance of CSOs to the regular meetings of the BDC. So, 6 points kung ang CSO ay attended all meetings in the BDC and Executive Committee. 2 points kung ang CSO failed to attend the meeting. 1 point if the CSO failed to attend in 2 or more meetings. So, 0 points if CSO did not attend any of the meeting. So, yung means of verification po dito ay ang minutes of the meetings with attendance, then photo documentation with timestamp. Yun po. Number 16 naman po tayong indicator ay ang conduct of consultation of meetings with various sectors. So, anong assigned points po dito? 3 points para sa conducted at least one consultative meeting with any of the sector. Then, 0 points if did not conduct any consultative meetings. Anong po yung means of verification? Minutes of the meetings, attendance sheets, at saka photo documentation
with timestamp. Yun po yung MOB sa number 16. Then, number 17 na po tayo. Ito po yung People's Participation in Local Development, indicator number 17. So, ang description po dito ay attendance of the BDC members to the meetings, consultations initiated by higher LGUs or P or C or M. Ano po yung assigned points? 5 points. Punong barangay or any designated representative attended the regular LDC, Local Development Council. So, 3 points, has missed to attend 1 LDC meeting. So, dapat po yung ating mga punong barangay ma-attend siya ng mga Local Development Councils meeting. So, kasi isa rin po yun sa requirements or MOBs na hinihingi. So, ano po yung means of verification po para dito? 2019 minutes of the meeting of MPDC. So, dapat po meron kayong may hingi niyan na minutes of the meeting sa inyong MPDC. Finally, ito po yung innovation. Part 5. So, ano po yung innovation? Indicator number 18. Description. Implementation of processes, mechanism, and programs as innovation to existing provisions of the existing policies. Ang assigned points po dito ay 5 points. BDC implements at least 1 innovation and 0 points if no innovation was implemented. So, ano po yung mga means of verification? Ang means of verification po dito ay program brief, then resolution or ordinance implementing the innovation, then photo documentation. Dito po ay nagbigay ng samples ang ating mga DILG na atin pong magiging options kung ano pong mga innovation ang meron tayo na nagawa sa ating barangay. Siguro hindi natin malalaman na yun na pala yung innovation. So, may drop down po dito na example. Number 1, house-to-house consultations. Number 2, information and technological systems established. Number 3, information campaign on the accreditation of the CSOs. Number 4, establishments of voluntary corps. And number 5, provisions of the incentives CSO-led barangay project. So, yun, mamimili po kayo. So, ang amin po ditong naging innovation ay ang number 6, CSO-led barangay projects. So, ayan mga mamshis, muli ay medyo mahaba-haba po. At yun nga po, paunahan ko na kayo, medyo madugo, pero pray lang sa awa ng Diyos, mapapagtagumpayan natin. Basta tulong-tulong lang po tayo ng ating committee ng APRO, committee ng APRO nyo, appropriations at yung inyong treasurer, tapos tayo mga secretary. Kasi kung tayo lang po talaga mga secretary ang gagawa nito, medyo may hirap po. Kagaya ko po, hindi po nagawa ng aming treasurer, nag-fail po siya na matulungan ako. So, ang gumawa po na accomplishment ng financial accomplishment ay ako po. So, medyo natagalan po ako, kaya dun sa humihingi sa akin, yung nagre-request sa akin na mag-upload ako ng video tungkol sa BDC, yun po talaga yung naging reason ko bakit hindi po ako nakapag-upload. Dahil po, nahirapan po ako na gawin kasi unang-una, sariling format po yung gagawin natin na accomplishment report, actual financial and physical accomplishment report para sa 2019. So, iyon. Sariling format ko nga po yung ginawa ko. Hindi ko po alam kung tama. Kaya parang nahihiya po ako i-share sa inyo. Malalaman ko po kung tama po iyon. So, basta meron pong i-share ako sa inyo na sample template. Yun lang po yung susundin ninyo. At, ayun, I'm sure hindi naman po kayo magkakamali. So, ayun, maraming salamat po ulit mga kasek sa panonood ng aking video na to. Sana po wag kayong magsasawang manood ng lahat ng aking mga videos na i-share. Natutuwa naman po ako kasi marami daw po akong natutulungan, lalong-lalo na po yung mga bagong secretary pa lang dyan. So, sumasabak na agad sila
sa matinding trabaho, kagaya nitong mga assessment natin. So, ayun, hindi ko po alam na malaki po talaga malayo po ang maaabot ng aking vlog na to, at malaki po ang naitutulong nito, lalo-lalo po sa mga bagong barangay secretary dyan. Kaya thank you po. Una sa lahat, to God be the glory po, at nagagamit niya ang aking video, ang aking vlog. So, thank you din po sa inyo dahil pinapanood niyo yung videos ko. Yun lang po pakiusap ko sa inyo ngayon. Please, panoorin niyo naman po yung aking mga ads. Yun na lang po yung may tutulong niyo sa akin. Yung panoorin niyo yung mga ads ko. Huwag niyo pong i-skip. Yun lang po. Thank you again mga mamsis, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload po ako ng panibago kong videos ay ma-update po kayo. Thank you so much. God bless us all.